Mabilis lang naman tayong makarating dito eh. Ang konti talaga natin. Magsasalita pa yata. Matagal din siguro to. Magsasalita pa. Ayan, lagyan natin ng kuwa para makapasok si Bishop. Ayan. Ayan, good morning Bishop! Morning! Salubungin natin ang ating Bishop na may galak sa ating puso sa area na Ariana at Villa Ceseni. Welcome po, Bishop! Good morning po sa lahat ng mga taga-Ariana at Villa Ceseni. So, nabuti po at tumila na ang ulan pagdating po namin dito, no? Kanina po sobrang lakas na ulan, pero gayon pa man, napakainit po ng inyong pagtanggap sa ating mahal na obispo. At welcome po sa ating lahat. So siguro to officially welcome our Bishop dito po sa Ariana at sa Villa Ceseni, tatawagin po natin ang ating mga cluster coordinators sa area. So unahin na po natin ang cluster coordinator ng cluster 5 sa Villa Ceseni, Ate Ami. Good morning po, Bishop, Father, at sa ating lahat. Thank you po, Bishop, kahit bumabagyo ay puso po kami nagpapasalamat sa inyo na sa pagbisita niyo dito sa amin, sa Cluster 5 at Cluster 2 po. Thank you po. Yay! Salamat Palakpak eh. Ngayon naman po Nagbibidyo natin ang welcome message ng cluster coordinator ng Ariana Homes, Ate Fez and the Lord. Good morning, Bishop. Good morning, Father. So, welcome po sa pagpunta kahit po bagyo. Actually, pag bagyo po sa labas, bagyo din dito sa loob sa amin. Pero yun, praise God na to yun. So, welcome po. Sa itong area namin po, Bishop, ang pinakamaliit. Dito yata, along Camarin, Father, ay Bishop, 55 houses lang kami. So, ako nag-take pride lang as being the cluster head of Ariana, Our Lady of Rosary Cluster. Kasi po kami dito ay konti lang. And bukod sa konti lang, kami po dito ay halo-halo. Mix-mix. So, ang aming motto is unity in diversity. So, marami po ditong iglesia, yung Church of the Latter-day Saints, born again. Pero we work po as one. Pag nagmamas, tumutulong mag-decor, pag-fiesta. So, yun lang po ang nagtitake pride ako dahil kahit konti kami, we work hard as united. So, yun lang po. At dito rin po sa area namin, mas marami ang senior. Kaya pag meron kaming mga sa simbahan, medyo hindi kami nakakasali. Pag mga binibini, wala na po halos binibini dito. Puro pas na po. And dito rin po, because of the faith, kasi nga may kanya-kanya naman mga ginagawa yung mga tao dito. Yun nga, dahil iba-iba kanilang faith. So, marami rin po dito sa amin. I found out recently, Father, na
napakarami pala ditong cancer survivor. And 80% of our community po ay mga overseas worker. Kaya po dito, ang pinagmamalaki ko yung mga nanay. Kasi po wala talagang tatay dito. 80% po ay seaman. So mostly po, yung iba dito po nakabakasyon na yun. So maraming salamat at kararating lang ay nandito po sila. So yun lang po ang aming reports for our Thank you, Ate Kim. So, ito po ang pagdalaw ni Bishop ay para po kumustahin tayo at marinig din po tayo kahit papaano. So, we will open the floor po siguro maski at least 2 questions or message po para sa ating mahal na obispo dahil very limited lang din naman po ang ating time din dahil meron pa po tayong 2 clusters na pupuntahan. So, meron po ba tayong si Kuya? Magpakilala po muna Kuya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Hil Angeles. Magandang umaga po, Bishop at mga tayo. Sa inyo pag-sita ko sa aming Ariana Residences. Ako po ang presidente po ng mga sinunod dito. Kaya po, pagka po may mga message na rin po sa barangay, sa isipan, ano po nagpo-forward sa inyo ng mga alaman po. Kasi po, hindi naman po lahat makaka-access po doon sa group chat. Kaya ako po ang nagpo-forward sa mga kasama ko. Tutuwa po naman ako dito sa Kaloocan po dahil supportado po kami mga senior. Kasi po marami sa project na nagawa po yung mga humihingi po ng discount sa tricycle. Pinupos po ng federasyon ng senior. Simula sa Brixton, yan po ay papalagalan. Kami po mga narito, swerte po kami kasi hindi po namin kailangan ng tricycle dito. Walking distance po lahat kami sa tricycle. Hospital, distance na po sa amin. Hindi ko po kami sa division na layo. Ang tricycle po ang kailangan ng po. Yan na po, maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning po. Po, ayan, so presidente po ng Good morning, Bishop. Good morning, Father. Good morning sa lahat. And maraming salamat nakarating po kayo dito kahit sa pag-uulan. Curious na po ako, Bishop. Kaya ito po yung question ko po sa inyo. How did your background in mechanical engineering influence your decision to become a priest? And what your lessons have you carried with you from your pre-seminary life? nag-research po si ate. Kung tutusin po, walang connection. Pero, yun nga po nakasama po ka sa isang grupo, isang prayer grupo, na yung pinagdadasal, ano nga bang state of life na nilalaan ng Diyos para sa iyo? At dahil yun po ay actively po para sa mga may asawa, so pag pinagdaanan mo yun, para bagang sinasabi ng Diyos sa iyo na mag-asawa ka rin. At yun nga, yun yung initial ko pong discernment na ako'y mag-aasawa kasi ako po'y lumaki sa pamilya po, 5 po kami magkakapatid at masaya po yung childhood ko. So sa akin po, parang yun po yung nasa isip, nasa puso ko. Pero yun nga, nung nagdadasal po ko ulit more seriously, ang lumalabas na po ay hindi yun yung nilalaan ng Diyos para sa akin. Wala po hindi ko po alam, walang kasigurado, pero nag-apply po ako sa seminaryo, pero sana hindi po ako matanggap, yun po yung dasal ko, pero matanggap po ako. Nung panahon na papasok ng seminaryo, hindi po ako nagpakita. Kasi sabi ko talaga, nagsastruggle po ako doon Gusto ko po talaga magkaroon ng pamilya. Pero na, magkakaroon ka po talaga ng serious na discernment o pagkilatis kapag ikay tumutong na ng seminaryo. Makakasama mo pare, more intimately, makakasama mo yung ibang mga inaalam kung sila nga ba ay magpapare. Yung pag-aaral, susubukin yung iyong pag-aaral, susubukin yung pagmamahal sa simbahan. Kaya para sa atin,
yung seminaryo talaga, hanggang hindi ka tumuto ng seminaryo, you are not seriously discerning kung ikay magpapare. Kaya sa akin, parang sabi ko, buti na lang kung parang pumasok ako ng seminaryo. Kasi kung hindi ko malalaman. Siguro ang isang tanong ngayon sa akin, kahit yung dati pa, paano ako nakasigurado ito nga talaga yung tawag sa akin ng Panginoon? Ang sa akin yung kapayapaan na dala-dala niya. Mahirap mong pagpapari kasi ang pagpapari mo sa seminary mo, halo kayo ng kalooban mo. Ano nga ba ang hindi naayon sa pagsunod kay Kristo? Ano nga ang hindi naayon sa pagpapari ito sa buhay? At yun po'y mahirap. Mahirap po yung aral kasi talagang matutulog ka na po sa mga libro mo sa dami ng kailangan requirement. Pero mas mahirap pa po doon, yung hahalo-hayin ng kalooban mo. Masakit po siya. Pero, hindi po ko iniwan ng aking kapayapaan o kapayapaan na mula sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, ito na nga siguro yun. Ito yung tawag ng Diyos sa akin dahil hindi ako iniwan ng kapayapaan ng Diyos. Kanina po, nagpapasalamat po kayo na kahit bagyo po ay nandito po ako. Pero para ako po yung may dala ng bagyo. Kasi ganyan din po talaga ang papel ng simbahan, papel ng seminaryo. Bubulawugin talaga ng Diyos. God will disrupt your life. At makikita nyo doon, ano nga ba importante sa buhay natin? Itong COVID po, binulaban po tayo ng Diyos. At nakita po natin ang kahalagan ng pamilya. Kasi sa kabila ng trabaho, siyempre parang pinapahalagan po na, gano'ng kabilis na wala yung trabaho. Yung security natin sa trabaho na wala. Kasi isang-isang wala na. Mahalaga yung buhay natin, paano natin naalagaan ang buhay natin. Lumabas din po gano'ng kahalaga ang pamilya. Kasi minsan na nangyari, mayroon tingin ko kayo mga kwento tungkol sa COVID, na paglabas, dinala sa ospital, nakita niyo pa yung katawan, pagbalik, nasa earth na, abo na lang. Di ba? Hindi man lang tayo nakapagpaalam ng ayos. So doon lumalabas yung kahalagan ng pamilya sa pamamagitan ng mga bagyo sa buhay natin. Nalalaman natin kung ano yung mahalaga. Kaya nga ba, yung bagyo sa dumadating sa buhay natin, hindi po sana natin ang tinatakbuhan. Napapatanong tayo sa sarili natin, ano ang tinuturo sa akin ng Diyos dito sa mga bagyo natin? Ano ang minumulat ng Diyos sa akin dito sa mga pagsubok na ito? Kasi doon natin malalaman kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan. Huwag po natin takbuhan. Kadalasan po natin iniwasan po natin yan. Huwag po natin takbuhan. Ito yung mga pagkakataon na nangungusap sa atin ng Diyos sa kailaliman ng ating puso. Minsan po nangyari, we put up defenses, we put up walls. Pero hindi po yun ang ano eh. Ang ano po doon, buksan po natin ang loob natin sa Diyos. Lord, anong sinasabi mo sa akin? Anong tinuturo mo sa akin? At doon sa pamamagitan, makikita natin yung sa ating pagbubukas ng loob sa Diyos, yung malalim na pagtuturo at pakikisa ng Diyos sa atin. Kaya, yung mga pagsubok po, okay po yan. Yung mga bagyo po, okay po yan. Yung mga hamon sa buhay, okay po yan. Ginigising po tayo ng Diyos para meron tayo mas maganda at mas maayos na pagsasalansan ng Diyos sa buhay natin. Thank you po, Bishop. Since very limited po talaga ang ating oras, bago po siguro tayo mag-photo ops with our Bishop, final message po sa ating mga parishioners. Ano final message na ako kanina? Ano pa final message ko pa sa inyo? Totoo po, ang sa akin po,
maganda po yung meron ganitong maliit na community. Kasi ang unang namamagitan sa inyo ay pakikipagkaibigan. At ganyan din po ang Diyos sa atin. Ang unang tawag sa atin ng Diyos ay pakikipagkaibigan sa Kanya. Kaya nakakatuwa po na kahit iba-iba kayo ng sect, iba-ibang reliyon, iba-ibang kayo ay nabubuo ng inyong pakikipagkaibigan. Hayaan niyo po itong pagkakaibigan ito maglapit sa inyo sa isa't isa, maglapit sa katotohanan at kabutihan. So, yun po. Tama na po. Thank you po, Bishop. And I think pinapakalangan po namin na aking mga obispo. I think meron po simple token na ibibigay ang mga taga-Ariana. Bishop, please accept our simple token. Dahil po kami ng your family, you have to stay this day. Our family. Kasi po kami yan lang. Dito na lang daw ang ating photos. Lapit na lang po kayo dito sa harapan. Para po sa and then after po, final po ng ating hapon.